una sa Attack on Titan, inilalagay sa panganib ang sangkatauhan nang ang isang kolosal na Titan ay nagwasak sa pader na naghihiwalay sa lipunan ng tao mula sa mga higanteng halimaw na lumitaw 100 taon na ang nakalipas. Maraming tao ang namatay habang kinakain ng mga nilalang ang lahat ng malapit sa kanila, at ang mga tao ay napilitang magtago sa likod ng mga inner walls at iwanan ang kanilang tahanan. Sinubukan ng pamahalaan na ayusin ang pader sa pamamagitan ng pagpapasabog, ngunit napurnada ang kanilang plano. Sa huling sandali, ang pangunahing karakter na si Eren ay nagawang mag-transform bilang isang Titan at nagawang iligtas ang lahat mula sa panganib. Maraming salamat, kaibigan. Muli ako si Richard Belen, at kung bago ka lang sa ating channel ay please lang huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell. Ang titulo ng ating pelikula ngayon ay Attack on Titan! 表皮が違う。 Simulan na natin. Sa kasalukuyan ay nagising si Eren na gulat dahil sa maraming mga sundalo ang nakapaligid sa kanya, at lahat ng ito ay may sandatang nakatutok sa kanya. Pumasok ang commander sa gusali at nagsimulang magbigay ng kanyang speech tungkol sa kanyang filosofiya ng komunismo. Ipinaliwanag niya kung paanong nagkaisa ang sangkatauhan matapos matuklasan ng isang common enemy, ang mga Titan. Kahit na ang mga resources ay nagiging mas limitado, mas masaya ngayon ang lahat dahil sila ay pantay-pantay. Gayunpaman, ang kakayahan ni Eren na mag-transform bilang Titan ay isang napakalaking banta sa mapayapang pamumuhay ng mga tao. Desperadong sinubukan ng pangunahing karakter na ipahayag na siya ay tao lamang, ngunit tumanggi ang commander na payagan siyang mabuhay. Noong si Eren ay malapit ng barilin, biglang lumabas si Armin at ipinagtanggol ang kanyang kaibigan. Hindi rin sumang-ayon si Captain Hong na patayin si Eren, ngunit iyon ay dahil nais lamang nitong eksperimentuhan ang ating bida. Inaakusahan ni Kubo si Armin na responsable sa sabotaheng naganap sa nakaraang misyon at pagkasira ng mga bomba. Ipinag-utos ni Commander Kubo na barilin na si Eren. Nang makita ni Mikasa na malapit nang patayin ang kanyang kaibigan, nagpasya siyang ipagtanggol ito nang biglang dumating si Sauda at may ibinunyag itong sikreto patungkol sa pagiging Titan ni Eren at sa iba pang mga nasa gobyerno na isa ring mga lihim na halimaw. Bago pa man ito maibunyag ang sikreto ng lubusan ay biglang may pumutok na baril. Ang baril ni kalinsabay nito ang pagbagsak ni Sauda sa lupa. Biglang may dumating na isang armored Titan at inatake nito si Captain Kubo at mga sundalo nito. Nagpaputok ang mga sundalo, ngunit ang mga bala ng sandata nila ay hindi kayang mag-penetrate sa balat nito. Madaling pinatay ng halimaw ang mga sundalo. Kinuha si Eren sa kanyang mga kamay. Sinubukan nilang atakihin ang liig ng Titan, ngunit ang Titan na ito ay conscious at tinatakpan ang liig nito upang hindi siya mapaslang ng mga scouts. Nagulat ang lahat dahil ang Titan na ito ay naiiba sa karamihan dahil meron itong kamalayan na kagaya kay Eren. Tumarang si Mikasa at nang inuwi sa buhay para sa mga kasama.
Tinitigan ng Armored Titan ng babae at nagpasya na lang itong iwan ng mga scout. Umakyat ito ng bubong, bitbit ang ating bida. Tapos mailibing ang mga nasawi sa pangungunan ni Captain Hong, ay ipinag-utos nito na kunin ang bomba na binabanggit ni Armin, at pagkatapos ay kinakailangan nila itong madala sa pader. Samantala si Mikasa ay nagpasya na muling sumama sa mga scouts. Sa parehong oras, nagising si Eren sa isang puting silid at narinig niya ang boses ng isang lalaki na lumilitaw na si Captain Shikishima. Ipinaliwanag ng lalaki na siya ang nagligtas kay Eren mula sa Titan, ngunit hindi niya ito napinsala dahil nakatakas ito. Ipinakita ng kapitan kay Eren ang mga footage mula sa isang siglo na ang nakalipas, na dito ay nagpapaliwanag sa pinagmulan ng mga Titan. Sinasabi ni Captain Shikishima na ang nakaraang pag-atake ng mga Titans ay sinadya ng gobyerno upang muling bigyan ng takot ang mga tao. Naniniwala siya na magkasama nilang maaaring pigilan ng pamahalaan mula sa pang-aalipin nito sa mga tao. Lumabas silang dalawa at ipinakita ng kapitan kay Eren ang kanyang mga tagasunod at ang isang malaking bahagi ng mga pampasabog na ninakaw niya mula sa commander. Ipinakita niya rin ang mga sandatang baril na ginagamit ng mga tauhan nito. Nang hilingin ni Eren na bigyan din siya ng baril, ay hindi pumayag si Captain Shikishima. Bagkus ay muli nitong ibinalik kay Eren ang mga grapplers nito at sinabing ang mga baril na yun ay hindi ginagamit sa mga Titans, kundi sa mga tao ng gobyerno. Samantala, nagawa naman ng mga scouts na makuha ang disabled missile, at ngayon ay maingat na binabagtas ang daan upang huwag silang makatawag ng pansin sa mga nagdadaang mga Titan. Biglang napahinto si Armin nang makita niya ang isang armored vehicle sa harap ng kanilang truck. Lumabas ang ilang sundalo at itinutok ang kanilang baril sa grupo. Masayang masaya si Eren na lumabas sa sasakyan. Nilapitan nito si Mikasa at nagpasalamat dahil sa pagpili nitong manatili sa lungsod. Lumabas din si Captain Shikishima at masusing sinuri ang dala nilang bomba. Manghang-mangha naman si Captain Hang sa mga nakikita niyang mga sandata. Di pa ito nakontento. Pumasok ito sa tangke upang masuri ang loob ng sasakyan. Matapos masuri ni Captain Shikishima ang bomba, ipinahayag nito na pagmamay-ari na niya ito ngayon at magtutulong-tulong silang dalhin ito sa pader. Sinabi rin ni Captain Shikishima na gagamitin nila ang bombang ito upang mas lalong gumawa ng mas malaking butas upang mas madali sa mga Titans ang lumusob sa lungsod. Labis na nagulat si Eren sa plano ng kapitan dahil iniisip niya na gagamitin ang mga pampasabog upang ayusin ang pader. Ang pangunahing karakter ay nakaramdam ng galit at sumugod kay Shikishima, ngunit agad siyang pinabagsak nito sa lupa. Muling bumangon si Eren at sinubukang atakihin ulit ang kapitan, ngunit naiiwasan lamang ito ng lalaki at paulit-ulit lamang siya nitong pinapatumba. Gusto ni Mikasa na itigil na ng kapitan ang pambubugbog sa kanyang kaibigan, ngunit tinatawanan lang siya ni Shikishima at sapilitan itong hinalikan sa labi ang babae. Sinampal ni Mikasa ang lalaki na naging dahilan upang magalit ito at maging si Mikasa ay ibinagsak nito sa lupa. Nang makita ito ni Eren ay nagsumiklab ang galit nito at sunod-sunod nitong inatake si Shikishima. Ngunit naging punching bag lang si Eren sa ginagawa niya. May nabuong plano si Armin at itinuro niya kay Sanagi ang isang nakalambing na gusali. Sumigaw si Armin upang matigil ang pambubugbog sa kanyang kaibigan.
binantaan nito si Shikishima na kung hindi ito titigil ay pipindutin niya ang bomb trigger at sasabog silang lahat dito. Sinabi niya sa kanyang mga kasama na kunin na si Eren at dalhin ito sa truck. Ngunit hindi pinapaniwalaan ng kapitan ng banta ni Armin at nag-utos ito na barilin ang lalaki. Bago pa man sila mabaril ay nagawa ni Sanagi na ikabit ang kanyang grappling hook sa isang naglalambing na gusali. Sinigawan niya si Armin, "Umalis na kayo!" At patuloy siyang humihila ng buong lakas. Binaril ng mga sundalo ng kapitan si Sanagi. Ngunit hindi ito nagpatinag at patuloy pa rin itong hinihila ang umaalog na istruktura. Nagawa niyang ibagsak ang gusali diretso sa ibabaw ng bomba. Isang malaking pagsabog ang naganap na halos maging ang kanilang sasakyan ay matubog. Di pa man sila nagtatagal sa pagluluksa ay biglang lumitaw si Shikishima. Ang kapitan ay kumuha ng kanyang tabak at sa gulat ng lahat, sinaksak nito ang sarili. Nag-umpisa si Shikishima na mag-transform bilang isang armored titan habang ang mga bahagi ng katawan ay unti-unting bumubuo sa halimaw. Nagplano si Eren na saksakin ang kanyang sarili upang mag-transform din. Ngunit pinigilan siya ni Jin dahil hindi nila alam kung gagana rin ito para sa pangunahing karakter. Nagpakitang gilas ang Armored Titans. Winasak nito ng sabay ang dalawang Titans sa pamamagitan lamang ng isang atake. Ang kupunan ay sumusugod patungo sa Titan habang sinusubukan nilang i-distract ito. Shasha ay kumukuha ng pagkakataon at nagpakawala ng isang pampasabog na araw sa mata ng higante. Si Jin naman ay lumipad sa paligid ng halimaw at sumalakay sa mahinang bahagi nito habang si Mikasa ay matagumpay na naputol ang daliri ng higante. Eren ay lumipad sa paligid ng bulag na bahagi ng halimaw at nagputol ng hamstring ito. Sinubukan din ni Jane na atakehin ang higante habang ito ay bulag. Pupunta sana siya sa likod ng Giant, ngunit nakabawi na mula sa temporary na pagkabulag si Captain Shikishima. Akma nang aatakehin ito ng halimaw, ngunit nagawa ni Eren na sipahin ito palayo. Sa kasamaang palad ay si Eren ang tinamaan ng massive attack ng Titan. Naglakad ang Armored Titan patungo sa missile. Ngunit bago niya pa makuha ang pampasabog ay napansin niya si Eren na nagsisimula ng mag-transform bilang isang Berserker Titan. Galit at parehong sumisigaw ang dalawang Titans habang parehong pasugod sa isa't isa. Naging napakaganda ng labanang nagaganap, ngunit naging dihalo si Eren sa labanang ito dahil ang bawat suntok na pinapakawalan niya ay nagdudulot din sa kanya ng damage dahil sa armadura ng kalabang halimaw. Dahilan ito upang maging lamang ang Armored Titan. Maraming beses niyang binagsak si Eren sa lupa at makailang malulupit na atake na sipa sa ulo ang pinakawalan nito. Lakad si Shikishima patungo kay Eren na may balak tapusin ang laban. Ngunit hinawakan ng Berserker Titan ang hélice ng helicopter sa tabi niya at inatake ang kalaban. Ang atake ay halos nagputol sa Armored Titan sa kalahati. Nagawang muling makapag-ipon ng lakas si Eren para sa isang final blow na nagpapadala sa Titan na tumilapon pabalik sa mga gusali. Nagsimulang mag-transform pabalik sa tao si Shikishima habang sumisigaw si Eren sa tagumpay.
siya patungo sa kanyang mga kaibigan at nagsimulang ilipat ang bomba mula sa truck. Ang Berserker Titan ay dala ang bomba sa kanyang likod at nagsimulang umakyat sa pader habang sinusundan ng kanyang mga kasamahan gamit ang kanilang mga grappling hooks. Sa parehong oras, nagtagumpay si Captain Hang na mabuhay matapos ang pagsabog mula sa makina. Maswerte pala at nasa loob ito ng armored vehicle kung kaya nakaligtas ito sa tiyak na kamatayan. Nagsimula siyang magayos ng mga rocket launchers sa tabi niya habang may isa pang misteryosong lalaki na sumusunod sa kanya mula sa likuran. Sa sandaling ang kupunan ay handa nang umalis. Nakita nila si Commander Kubo sa likod nila sa tuktok ng pader. Ang lalaki ay tila nakaligtas mula sa pagsalakay ng mga Titans at inaalok sila ng pera at karangalan kung iiwan nila ang pader sa ganung kalagayan at ibibigay si Eren sa pamahalaan. Tinanggihan ng kupunan ng may galit ang alok. Nagtulak ito sa commander para barilin sila. Dito ay nasugatan si Armin sa proseso. Galit na galit si Commander Kubo dahil iniisip nito na kahangalan ang ginagawa ng mga scouts. Ngunit bago pa matapos ang lalaki sa kanyang mga pahayag, isang pana na nagmula kay Sasha ang nasapo niya. Bumagsak ang commander sa kabila ng pader. Sa lalong pagkabigla ay nakita nilang nag-transform si Commander Kubo bilang isang colossal titan. Ito pala ang sumira sa pader 2 taon na ang nakalipas. Bugod ang kupunan patungo sa higanting kaaway, ngunit sa sobrang init nito ay hindi man lang nila nagawang makalapit dito. Pinupukan ng malaking halimaw na kunin ang missile at pigilan ng pagsabog habang patuloy ang pagbilang ng timer. Sumalakay si Jing sa Titan upang pigilan ito sa pagwawasak sa bomba, subalit namatay siya sa isang atake na pinakawalan ng kolosal. Umarap ang higanting Titan kay Eren at sinubukang kunin siya. Subalit tinamaan ito ng malaking pagsabog na pinaputok ni Captain Hung mula sa ibaba. Patuloy na lumalapit ang Colossal Titan upang kunin ang bomba kahit na ito ay sugatan. Nagbibigay ito kay Eren ng pagkakataon na mapunta sa likod nito. Umakyat siya ng mas malapit sa commander habang bumababa na ang timer sa huling segundo, ngunit sa kabiguan, hindi ito sumabog. Nasira ng Titan ang detonator at nagmadali si Mikasa patungo sa bomba upang subukan itong ayusin. Ngunit ang babae ay walang kaalaman kung ano ang gagawin. Biglang nagpakita si Shikishima sa likuran ni Mikasa. Inatake nito ang babae at pagkatapos ay galit itong nagpahayag ng mga himutok. Nakiusap ang babae kay Shikishima na ituwid nito ang kaisipan at ang pagkakamali nito kahit sa huling sandali. Sa parehong oras, nakalapit si Eren sa commander at kinupit ang likod ng leeg ng Titan. Ngunit hinatak siya palayo ng malaking kamay ng higante bago pa niya magawa ang muling atake. Malapit na mapatay si Eren nang saktong dumating ang kapitan mula sa pader habang hawak ang missile. Pumipilit ito sa higante na bitawan si Eren. Kinuha ni Shikishima ang missile at itinulak ito diretso sa bibig ng Colossal Titan na nagdulot ng isang malaking pagsabog na pumatay sa kanilang dalawa. Pagsabog ay nagdulot ng pangalawang pagsabog na nagbukas sa tuktok ng pader at nagpabagsak ng konkreto. Nahulog si Eren pababa mula sa shockwave, ngunit sinagip siya ni Mikasa. Ang malalaking bato ay bumagsak sa harap ng pasukan na naging dahilan para magsara ang butas ng lubusan. Nakatakas sina Eren at Mikasa mula sa pagbagsak at umakyat sila sa tuktok ng pader. Sila
ay labis na natuwa nang makita nila ang karagatan sa malayo at namangha sila sa kagandahan nito. Gayunpaman, hindi nila alam na may mga kamera na lihim na sumusubaybay sa kanila mula sa likuran at ibinunyag ng robotikong boses na may mga plano ang mga ito para sa kanilang dalawa sa hinaharap. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel. Muli ako si Richard Belen at ito ang Tagalog Pinoy Movie Recap. Hanggang sa muli, goodbye.